Kaya masasabi ko sa lahat ng kontraktor, mga engineer ng DPWH, congressman, mga putang ina ninyo, pinabayaan nyo ang sambayan ng Pilipino, ang inuna ninyo ay ang inyong bulsa at inyong kapakanan. Uunahin ko, Makabebe, Pampanga, kung saan ako taga roon. Ilang taon na po nalubog ang aming bayan. Wala na po ang aming bayan, mabubura na po sa mapa. Sapagkat napakaraming pong flood control na ginawa doon, puro po ghost project. First time ko lang po magsalita ngayon dahil hindi ko na po talaga makayanan yung aking problemang hinaharap. Dahil po sa flood control, ang tatay ko hinaras at tinakot ng DPWH ng taga Pampanga. Namatay po ang magulang ko nung tanggap ang cheque na hanggang ngayon po hindi ko pinapalit. Ang nanay ko po, nasaksihan niya, sinampahan po ako ng expropriation case sa RTC ng Pampanga. Nasaksihan po ng nanay ko kung paano kami paglaruan ng isyam na judge sa Pampanga, kung paano ipinasa-pasa sa iba't ibang korte. Hanggang namatay po ang nanay ko, hindi ko nakamit ang hustisya. Una po, galing pa po ako ng Pampanga. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Boss Idol, yung vlogger na laging nasa taas ng building, nasa taas ng mga bundok. Tinataya ang buhay sa pagbablog, nagbabayad ng tax. Ngunit nung nagsimula itong flood control issue na to, bumaba na po ako upang samahan kayo lahat. Naka po ako nagbabayad ng tax na ninanakaw lang nila. So, sa amin po sa Pampanga ay dagdag po ng butas ang aming mga kalsada kahit hindi pa sira. Ginagawa na ulit nila para magkapera sila. Siyempre mga congressman, kontraktor sa amin sa Pampanga. Sa Bulacan, isa rin po akong anak ng Bulacan, lubog na po, halos buong Bulacan. Kaya masasabi ko sa lahat ng kontraktor, mga engineer ng DPWH, congressman, mga putang ina ninyo, pinabayaan nyo ang sambayan ng Pilipino, ang inuna ninyo ay ang inyong bulsa at inyong kapakanan. Kay Martin Romualdez, kay Saldico na nagtatago na ngayon, ang balita ay may tali na sa kanyang liig sa ibang bansa. Umuwi kayo, magpakita kayo, harapin nyo ang ginawa nyo sa taong bayan. Sapagkat kayo lamang ang makakasagot kung ano talaga ang ginawa ninyo. Bakit ang lahat ng Pilipino, halos sa buong Pilipinas ay nalubog sa baha? Uunahin ko, Makabebe, Pampanga, kung saan ako taga roon. Ilang taon na po nalubog ang aming bayan. Wala na po ang aming bayan, mabubura na po sa mapa. Sapagkat napakaraming pong flood control na ginawa doon, puro po ghost project. Ang mga kalsada po namin, papunta sa kabundukan ay lubak-lubak, samantalang ang mga kalsada sa highway ay hindi pa sira, pero pilit nilang sinisira upang magkamal ulit sila ng pera. Tama po kayo na siguro panahon na para ang ating gobyerno ay pumunta sa matuwid. Kung ang ating naiisip ay pagbabago, iyon po ay dapat ng palitan siguro. Sapagkat kung papalitan mo, kung tatanggalin mo ang mga sanga, kung matitira ang ulo at ugat, wala ding mangyayari sa ating mga mahihirap. So ako po ay galing ng Pampanga, nagsalita dito kasi idol ko si Kuya Park, pinagsalita niya ako dito. Sige po, at maganda nga po, yun lang po masasabi ko. Sige po, sasabihin ko na. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Salamat! Marcos resign!
Muli, maraming salamat po. Boss Idol, Kaong Kabalan, from Kabambangan. Kabambangan Pride, ha? Okay, mga kababayan. Okay, announcement po tayo. Bantayan nyo yung inyong paligid. Muntik nang may makapasok ko, yung may dalang bandera ng One Piece. Ano ho, napalayas naman sila eh. Sila ho yung nanggulo. Noong nakaraang September 21, hindi po natin sila kasama. Uulitin ko po, may mga nakapasok, muntik na makapasok kanina. May dala silang mga bandera ng mga One Piece. Mga putang ina ninyo, umalis kayo dito. Huwag kayong manggugulo. Okay. Parang sa live lang yan eh, oh. Okay mga kabayan, mula po sa Friday Pampanga, narinig po si Boss Idol. Kabalit ko po yun. Ano, taga Makabebe ka pala, boss, ha? Okay. So ngayon mga kabayan, ang susunod pong ano na ba to? Ito, another flight from Pampanga. Mga kababayan, ladies and gentlemen, tinatawagan ko po si Remedios Montemayor. Remedios Montemayor. Ano na po ba? Kapampangan po, kapalit. Isa po sa mga sumusuporta sa ating advokasya. Magandang hapon po sa lahat. First time ko lang po magsalita ngayon dahil hindi ko na po talaga makayanan yung aking problemang hinaharap. Dahil po sa flood control, ang tatay ko hinaras at tinakot ng DPWH ng taga Pampanga. Namatay po ang magulang ko nung tanggap ang cheque na hanggang ngayon po hindi ko pinapalit. Ang nanay ko po, nasaksihan niya, sinampahan po ako ng expropriation case sa RTC ng Pampanga. Nasaksihan po ng nanay ko kung paano kami paglaruan ng isyam na judge sa Pampanga, kung paano ipinasa-pasa sa iba't ibang korte. Hanggang namatay po ang nanay ko, hindi ko nakamit ang hustisya. Hanggang nagmakaawa po ang nanay ko, August 13, sinikap ko po kahit alam kong ilang buwan nang natitira ang taning ng buhay ng nanay ko. Sinikap ko pong makarating sa DPWH para makausap at magmakaawa na ibigay na ang karapatan ng nanay ko sa tinamaan ng flood control. Ngunit, noong August 13 po yun, hindi nila kami pinagbagyan 2019. Kaya't ang nanay ko, 2019 October 22, namatay po siya. Isang buwan lang po ang pagaitan. Ito po yung project na tumama sa lupa naming pribado. Noong panahon po ni Pinoy, pero ang congressman po, si Don Gonzales, at siya rin po yung congressman na ang pangalan po ay Northern Builders. Pinatubo Hazard Argent Mitigation Project Phase 3. Contact number 3B of San Fernando Flood Control Works, Part 2 Outlet Channels and Bridges. 4.8 billion po ang pondo na to. Alam niyo po ba kung gaano kasakit na doon sa isang residential area namin upang mai-transfer yung titulo namin, 684 pesos per square lang po. At sa magulang ko pa, ipinakaltas yung 6% na tax gains. So nag-file po ako ng annulment of sale. Hindi ko rin po nakamit ang hustisya dahil ipinagkait po sa akin ng Regional Trial Court. Grabe po! Tapos sinampahan ako ng expropriation case. Hanggang isyam na judge, wala ni isang nagdesisyon. Puro pananakot ang ginawa sa akin at gusto nilang i-contempt nila ako sa City San Fernando ng Regional Trial Court. So ngayon po, napakasakit sa akin. Saan kayo makakita ng RTC ng Branch 45 na City of San Fernando? Dalawang judge na humawak na mag-asawang sila Judge Malik ang humawak ng kaso namin. So ina-expect ko po, pinorward nila sa Court of Appeals. 2021 na i-forward po daw nila sa Court of Appeals
ang aming kaso na expropriation case. Mula 2021, naghihintay po ako kahit anong klaseng notice na galing sa Court of Appeals. Ngunit, wala po ako natatanggap. Pero August 27, 2025, nakatanggap po ako ng sulat galing sa Court of Appeals na indirect for contempt. Nagtataka po ako, bakit nakatanggap ako ng indirect contempt laban sa akin? So tumawag po ako sa Court of Appeals. Bakit po ako may indirect for contempt? Ang lakas naman po ng loob ng mga taga-DPWH na wala salang kaluluwa yata para patakutin na naman ako upang umatras sa laban ko sa expropriation case. Hindi po ako natatakot sa kanila dahil lahat po tayo mamamatay. Tapos po, hanggang hinihintay ko walang kasagutan. So ang ginawa ko po ngayon sa Court of Appeals, nagtanong po ako, tumihingi ako ng kopya ng mga records ng aking documents. Halos ayaw po ako ng bigyan kahit nag-request ako ng letter. Hanggang sa nagwala po ako ng isang araw. Miyerkules po yun, last week pa lang. Siguro, ayaw nilang umabot sa kahiyan ang Court of Appeals. Pinapasok po ako ni Chief Justice Cunanan. Si Justice Cunanan po, pinapasok sa ako sa Court of Appeals, kinausap. Natapos na, alaman ko po, yung kaso namin expropriation case, talo po pala ako sa kaso na wala akong kinalaman. Umusad pala yung kaso kong expropriation case na wala akong natatanggap anong kaso. Sabi ko, Diyos ko, Lord! Sabi ko, ano po to? Sabi ko kay Justice Cunanan, Justice Cunanan, gano'n po ba kalakas si Dong Gonzales? Hanggang dito po ba, nagtatanong lang, dito po sa Court of Appeals, nabibili po ba ang ustisya para lang po ba sa mayayaman? Paano po kami mga mahihirap? Kaya dito po sa pananawagan ng pananalita ko, humihingi po ako ng tulong kung paano ko po malabanan si Dong Gonzales at DPWH at iba't ibang ahensya na kasabwat niya. Hindi po ako takot na mamatay basta sa katotohanan. Dahil muntik na po akong nadisgrasya ng DPWH noong 2013. Kaya nananawagan po ako dito. Grabe po talaga ang korupsyon sa flood control na hanggang ngayon po nasa RTC po. Wala pong ustisya wala pong ustisya na sa ano ko po talaga, sa tingin ko nabili yung kaso ko dito sa Court of Appeals. Bakit po? Umusad yung kaso ko na wala akong nalalaman. Sabi ko po kay Chief Justice Cunanan, Attorney, paano po umusad ang kaso ko dito sa Court of Appeals? Ni wala po akong natatanggap na sulat o anong order nyo. Ibig po ba sabihin, kayo lang po nagkakaalam? Yung mga abogado kong umawa? So ngayon po, nakikiusap po ako. Ang handa po tumulong sa akin ngayon, bakit hindi ko pa sasabihin? Lumapit po ako ngayon kay Attorney Castillon. Sabi ko, Attorney Castillon, parang awa mo na, tulungan mo ako. Sabi ko po gano'n sa kanya, nung Webes lang po ng gabi, doon ko binigay sa kanya lahat ng record ko. Sabi ko, parang awa nyo na sa pamamagitan nyo. Makamit ko sana yung justisya dahil namatay po ang mga magulang ko dahil sa flood control. Kaya sana, Dong Gonzales, nakikiusap ako, bilyon-bilyon yung pera mo. Hindi pa ba sapat na matay ang mga magulang ko at nasaksiyan ng nanay ko sa Court of Appeals? Hanggang ba naman ngayon, sa dito sa Court of Appeals, tinatakot mo ako para umatras ako sa laban mo? Hindi ako natatakot dahil tayo lahat ay mamamatay. Tandaan mo yan, Dong Gonzales. Sana naman magbago ka. Maawa ka naman sa mga tao at kayong mga namumuno sa Supreme Court, sa Court of Appeals. Parang awa nyo na. Bigyan nyo naman ang katarungan ng mga mahirap, hindi lang sa mayayaman. Yun lang po ang masasabi ko. Parang ako, sana po may mga tao pang handang sumuporta sa akin. Handa ko pong patunayan na marami akong hawak na ebidensya. Yun lang po, pasensya na po. Gusto ko lang pong i-share yung aking karanasan. At alam niyo po ba,
kung magkano lang ang gusto nila doon sa lupa namin na tinamaan. 300 pesos per square meter. Grabe! May mabibili pa kayo sa City San Fernando na 350 square meter, 300 pesos per square meter. Tapos yung residential area namin, 684. So, dalawang titulo po yung tinamaan namin. Yung isang-isa, nagsampa ko ng expropriation case. Ay, sila po yung nagsampa ng expropriation case. Yung isa, annulment of sale. Ako po yung nagsampa laban sa kanila. Pero hindi ko po nakamit ang hustisyo hanggang ngayon po sa Court of Appeals. Yun lang po ang masishare ko sa flood control. Sana po, tigilan nyo na yung pangungurakot sa kaban ng bayan. Maawa na kayo. Yun lang po ang taging i-share ko po. Maraming salamat po.